Hello guys! Welcome po sa aking channel. Sa mga bagong investor po dyan na nag-aaral ng fundamental analysis at gustong mag-invest sa stock market, napakaganda, napaka-importante na lesson na pag-aaralan po natin ngayon. Kasi marami po naliligaw po dito, kaya napaka-importante pag-aralan natin na kailangan nating mag-focus sa per share value para hindi po tayo naliligaw, no? Per share po tayo mag-isip pag nag-invest po tayo sa stock market. At ang topic po natin ngayon, mas applicable po ito sa US kaysa sa Pilipinas, although paminsan-minsan applicable naman po sa Pilipinas po, no? At investing po ang perspective ng topic natin ngayon, hindi po trading, no? Ang misleading po, no, minsan na common sense, no, parang common sense, so unang pumapasok sa utak natin, no, na kapag lumalaki yung company, maganda para sa atin. Hindi po. Hindi dahil lumalaki ang company at lumalago yung company, automatic maganda na po para sa atin. Hindi po laging ganon. At pag daw ang company is stagnant or lumiliit, nagsishrink ang company ay masama para sa atin. Hindi po laging ganon. Ayun, nakakalito no Kuya John, no? Ibig mong sabihin, yung company lumalaki pero pangit sa'yo, pwede. Yung company lumiliit or stagnant pero maganda para sa'yo, pwede. Anything is possible. Anything is possible po. Pero umpisahan ko po yung paliwanag sa pagbalik po sa definition ng pag-i-stock market po natin. Pag bumibili po tayo ng stocks, ay bumibili po tayo ng partial, no, kapiranggot na ownership ng company. Ibig sabihin, part owner po tayo. Alam nyo na po ito, no, na nakikinig ng video na to. Malamang, nakapag-umpisa na po kayong mag-aral ng stock investing. Pero ito po yung pinaka-important na kailangan nyo pong maintindihan. Pag bumili po kayo ng stock, hindi po kayo ang may-ari ng buong company. Portion lang po ang pag-aari po ninyo. Halimbawa, Jollibee. No, i-simplify ko na lang, ha, hindi naman talaga 1.1 billion shares ang Jollibee, no, 1.1 billion po yata ito. Pero just for the sake na madalian po tayo sa example, pwede po nating isipin na si Jollibee ay may 1 billion outstanding shares. Ibig pong sabihin, chinap-chap si Jollibee into 1 billion tiny pieces, no? At pag bumili po tayo ng 1,000 shares ng Jollibee, tayo po ay may-ari lamang ng 0.0001% ng buong Jollibee. Hindi po tayo ang may-ari ng buong Jollibee. Ayan, no? Ayan, yun ang mistake kasi. Na-assume natin pag nag-iisip po tayo ang may-ari ng whole company. Ang nagmamatter po, hindi yung value ng whole company. Ang nagmamatter po, sa totoo lang, yung value ng 1,000 shares mo, yung value ng shares na hawak mo. Yun ang importante sa lahat at yun ang pag-aaralan natin sa video po na ito. At mahirap po ma-explain, no? Specifically, kung ibibigay ko po sa inyo yung lahat ng math at technicalities, kaya gagawin ko na lang po ang explanation sa pagbibigay ng example. Ang unang example ay REIT. Halimbawa, meron tayong REIT, no? Lumabas ang Kuya John REIT, no? Para hindi tayo mahirapan sa math. 1 billion ang outstanding shares, no? 1 billion hinati-hati itong Kuya John REIT mo to. Okay, no? Na may 100 properties. Nasa isang taon nagkakaroon ng 1 billion pesos distributable income. O, di ba? So 1 billion ang budget na ipamimigay as income sa lahat ng shareholders as dividend. Tama po ba? 1 billion din yung outstanding shares. So ibig sabihin, ang isang share, piso. Piso ang matatanggap na dividend. Oy, ganda. No? Okay. So since may 1,000 shares ka, may 1,000 pesos na income ka every year. Maliwanag po ba? Ayan, sinimplify ko na lang po, no? Lahat divisible by 10, 10, 10 para hindi po tayo masiraan ng bait. Ay, yan. Ngayon, nag-infuse, no? Nag-infuse tayo ng 10 property. Meron tayo dating 100 properties, nag-infuse tayo ng 10 more properties, no? Syempre, hindi po yan libre. Kailangan palitan po yan ng shares. So, hindi na po 1 billion ang outstanding shares. Let's say, for the sake of conversation, naging 1.1 billion ang outstanding shares. Ito po ang nakakalimutan ng lahat, lalo na sa REIT. 1.1 billion na po ang maghahati-hati sa distributable income. Ayun, sa nilalabas na dividends.
No, ayan. Kaya hindi po dahil 110 na ang properties at mas malaki ang kinikita ng kumpanya ay automatic maganda na po para sa atin. Hindi po automatic na maganda po yan. Depende kung gaano kalaki yung paghahati-hatian natin kasi mas marami na tayong naghahati. Hati. Okay? So depende po magkano ang madadagdag na distributable income. Halimbawa, 100 million pesos lang ang nadagdag. So 1 billion ang dating distributable income, nadagdag ng 100 million. E di 1.1 billion na ang distributable income. 1.1 billion tayo maghahati. Piso pa rin. Wala. Parehas lang. Parehas lang. Walang nadagdag na value sa ating 1,000 shares. Nakuha niyo po ba? Kasi parehas lang. Dumami yung income, dumami din tayo naghahati-hati. Ganun nagtabla-tabla lang. No? So same lang po ang value po niya. So sa 100 million na dagdag, no, na income, no, doon sa 10 properties, no, walang value na dadagdag sa'yo. Paano kung mas baba pa sa 100 million? Lugi pa po tayo. Pero pag mas malaki naman, no, yung 10 property, malaki yung ibibigay na pera, nakikitain niya na distributable income, ayun, madadagdagan ng value yung shares na hawak po natin. Kaya ang sagot po, it depends. Kasi may dilution na nangyayari. Depende po kung gaano karaming income ang papasok. Okay? Maliwanag po ba? Napansin po ba ninyo? Ang kailangan pong bantayan po dito, hindi lang po yung paglaki ng kumpanya. Dapat binabantayan po natin yung outstanding shares. Kung lumalaki din ba ang outstanding shares. No? Kasi pag lumalaki yung outstanding shares, no, nababawasan ng value yung hawak po natin. No? Ayan. Okay po ba? No? Ayan. So dapat, kung lumaki man yung outstanding shares, dapat mas mabilis yung paglaki ng kita para panalo pa rin po tayo. So, dumami man yung outstanding shares pero mas malaki naman yung pumasok na kita, pwedeng mas maganda. So, always it depends. It depends. Okay? O yun. Example number 2 na po tayo. Utang naman. Mag-e-expand yung company pero utang. Okay, no? Halimbawa, nagtayo ako ng kumpanya, Kuya John Food Corporation, na may 1 billion shares na naman. Okay? 10 billion ang annual na revenue, no? So sa isang share, no, 10 pesos ang revenue per share, no? 10 pesos ang revenue, no? At ang income po niyan ay halimbawa 1 billion ang annual na income ng kumpanya na to. So per share, piso ang kinikita kasi 1 billion na naghahati-hati. Okay? Maliwanag po ba? Sana maliwanag po, ha? Ayun. Ngayon, itong si Kuya John Food Corporation umutang ng 5 billion pesos para magtayo ng marami pang stores. No? Ayan. So, 1 billion outstanding shares pa rin. Hindi gumalaw yung outstanding shares. Okay. Tapos, 2.5 billion. No? Ang nadagdag na revenue kada taon. Okay. 12.5 billion na ang annual revenue natin, no? Dumami kasi dumami stores natin. Nag-expand tayo. Expand. 12.5 billion na po ang annual na revenue. So per share, 12.5 pesos na po per share ang revenue. Okay, tumaas ang revenue by share, no? By 25%. Automatic ba na maganda sa atin? Yan. Always again, alam nyo na ang script ni Kuya John. Depende po kung magkano ang interest. No? Dito naman po, interest naman ang pinag-uusapan. Kung 5% ang interest, 250 million po yun. No? Kasi 5 billion ng utang natin. At 5%, taon-taon magbabayad tayo ng 250 million na interest. No? So, ibig sabihin, kung potentially out of 2.5, halimbawa 2.5 billion yung additional revenue, hindi naman yan tubo no, revenue yan. Kung 10% ang kikitain mo sa 2.5 billion na revenue, ibig sabihin, ang potential na tubo mo is 250 million. Ibabayad mo lang sa utang yun. Tabla-tabla lang din. Tabla lang. Okay? So previously, no, yung income mo dati, 1 billion, no? Yung income na buong company, no, ngayon, naging 1.25 potentially, pero nagbabayad ka ng interest, 1 billion pa rin. So, piso per share pa rin ang income. Lumaki yung company! Kaya lang yung utang, no,
Ang utang po kasi dilutive din po yan. Hindi lang po ang outstanding shares ang dilutive. Pati po ang utang ay dilutive kasi umaagaw po yan ng kita, no? Kaagaw natin sa kita po yan. So ano nangyari? Nag-expand, more stores, more revenue, pero it doesn't mean na better. Depende sa interest ng utang. Okay? Kung yung interest expense, yung ibabayad mo na interest, no? Kaparehas lang nung potential na magiging profits mo, wala, no? Wala rin dagdag na value sa'yo, no? Pero kung mababa naman yung interest, no? Nakautang na mababa na interest, tapos nag-expand, better po para sa ating lahat yan, no? Kung mataas naman ang interest, no? Mas worse po sa atin yan. Wala po ba kayo napapansin, no? Kapag mataas po ang interest rate, napansin niyo po ba sa BSP mataas ang interest rate? So, syempre, sa mga bangko, mataas din ang interest rate. Wala pong mga kumpanya na nangungutang kasi it's bad. It's bad po sa value po yan, no? So, hindi po sila nangungutang pag mataas ang interest para lang mag-expand. Nag-aantay sila na mababa ang interest bago sila mangungutang na marami para mag-expand. Okay? Ayan, sa expansion using debt, i-check mo mabuti yung interest. I-check mo rin mabuti yung yung additional na kikitain para ma-compare mo kung sulit ba, magiging sulit ba as an investor, magiging sulit pa. At syempre dapat yung chance na pumatok yung expansion, dapat maganda yung chance na kikita mo as investor na papatok yung expansion, talagang tatangkilikin ng tao yung mga bagong stores. Kasi dati, nung bago na uso yung Pure Gold, may ibang mas malaki pang dyan na grocery noong araw na ang dami-daming branches. Tapos umutang para mag-expand pero hindi po nag-work, no? Kasi minsan hindi pumapatok. Okay, so yun ang daldalan po tungkol dyan. Example number 3, dito naman po, mabebend ang mind po ninyo dito. Stagnant yung company. Okay, halimbawa, Kuya John Farms mo to. Ayan, may farms naman si Kuya John, no? 1 billion na naman ang outstanding shares, 10 billion ang annual revenue, 10 pesos per share ang revenue mo, 1 billion annual income, piso per share ang income mo. Okay? Kaya lang, stagnant si Kuya John Farms. For the next 10 years, hindi nagbago. Kung ganito pa rin, 10 billion pa rin ang revenue, 1 billion pa rin ang income. At bumili ka ng 1,000 shares. Okay? Ang tanong ko sa inyo, stagnant din ba ang value ng 1,000 shares mo? Okay, again, ang sagot po ay, it depends. It depends. Ayan. What if, ito naman ang tanong ko sa inyo, what if over the next 10 years, kumikita yung company, di ba? Kumikita. What if, no? Nag-buyback ng shares yung company. Buyback siya ng buyback every year. Bili siya ng bili ng shares every year, no? Binibili niya yung sarili niyang shares, no? So, from 1 billion outstanding shares, nabili niya 90% for the next 10 years, naging 100 million na lang ang outstanding shares ng company. Paano na yan? Nawala yung 90% ng outstanding shares. So, ibig sabihin, 100 million na lang tayo naghahati-hati ngayon. Sa 10 billion annual na revenue, 100 million na lang tayo maghahati-hati. 100 pesos per share na po ang revenue yan. So, 1 billion pesos po, no, na annual income, 10 pesos per share po, no, sa 100 million na outstanding shares, no? So, you own 1,000 shares, no? So, yung earnings mo per share is 10 pesos. So, ibig sabihin, yung shares mo ay worth so much more na after 10 years. Ano nangyari? Stagnant nga yung buong company, pero yung investment mo, naging 10 times naman ang value. Naging 10x or 900% ang profits mo kahit na stagnant yung company. So, yun lang po ang ibig ko pong sabihin. No? Yung impression, hindi automatic. Laging ang sagot sa lahat ng bagay ay it depends. Maraming factor, maraming pwedeng nangyayari behind the scenes, kaya dapat alam po ninyo yung nangyayari. No? Okay. It works po. Itong buyback po na ito, nag-work po ito, no? Kapag yung buyback ay below intrinsic value po, in-execute po ito. Again, i-watch po ninyo yung outstanding shares, no? Kung increasing or decreasing, kasi it matters. Sa case po na binigay ko sa inyo, although stagnant, nagdi-decrease naman yung outstanding shares. So, naging na-optimize po yung per share value po natin, no? Okay? Sample number 4, shrinking naman, no? Lumiliit yung company. Halimbawa, Kuya John Group of Companies, no? Na may 4 na negosyo. A, B, C, D. 4 ang negosyo po natin. Ayan. Okay? So, ang total revenue po niya ay 10 billion.
10 billion ng total revenue, no? Na dito sa apat na kumpanya po na to. So, paano kung binenta ko yung C&B? Boom, binenta ko. So, nag-shrink yung company kasi binenta ko yung subsidiaries ko. So, ang businesses ko, A and B na lang. Ang total revenue ko, 5 billion na lang. Hindi po ito automatic bad news. Again, ang sagot po dito, hindi dahil nag-shrink ka, bad news na po ito. It depends. Ang sagot po lagi ay, it depends. Kasi, what if yung cash, no, from selling C&D ay ginamit para i-buyback at a very good price, nag-shrink yung outstanding shares, no? At tumaas yung revenue income per share, then it's good for you as a shareholder. Kapares lang po, no? Same principle po dun sa kanina na stagnant company, no? In-stress, ginawa ko lang pong extreme example para mas maintindihan po natin. Pero sa Pilipinas po, ito pong tinatawag na share buyback ay hindi po masyadong effective sa Pilipinas at hindi po masyadong laganap ang buyback po sa atin. Kung nagkakaroon naman ng buyback ay napakaliit po kasi sa Pilipinas mababa na po ang public float. Kapag gumawa po ang company ng bonggang share buyback program, madedelist po sila. Sa US po kasi mas applicable po ito kasi doon matataas po ang public float po doon. Kaya pwede po talaga mag-buyback. 90% ng kumpanya mawala. Pwede, nangyayari po. Yan, no? So, ang point ko lang po, no, lalo na po kung lalabas po kayo ng Pilipinas, meron po talagang mga company po, no, na yung management ay tinatawag po nila na shareholder friendly. Ino-optimize po talaga nila yung per share value ng company at marami silang trick na ginagawa po dyan. Halimbawa, no, kapag mababa ang valuation ng market sa stock nila or pangit ang market condition, nagba-buyback sila ng shares at very very cheap valuation. Ngayon kung napansin naman nila na overvalued yung stock nila, sobrang mahal ng stock nila, ang ginagawa nila, nag-i-issue pa sila ng more shares. Tapos, gagamitin nila yun para bumili, mag-acquire ng mga private companies na undervalued. So, pag nagbabago-bago yung market condition, may mga optimization silang ginagawa na kahit na hindi masyado nag-grow yung company, pero yung per share mo naman ay nag-grow. Okay, maliwanag po ba? Kung nalilito po kayo sa in-explain ko po na topic today, ay basahin niyo po yung book po na ito na Outsider, 8 Unconventional CEO by William Thorndike. Sana may natutunan po kayo. As always, disclaimer lang po, no? Ito po ay kwento-kwento ko lang. Hindi po ako expert or financial advisor, general education and entertainment only. Do your own diligence before investing. God bless po sa inyo. At to God be the glory. Bye-bye.